Gagawa tayo ng professional website. Tapos lalagyan din natin siya ng professional email para 'pag halimbawa, nag-email tayo sa client or dun sa customer natin, nakalagay dun ang domain name natin halip na google.com, halimbawa mark@google.com, puwede siyang mark@yourwebsite.com and then iko-connect din natin siya sa Google Analytics para makita natin yung traffic ng website natin kung saan sila nanggagaling. Halimbawa sa SEO or sa advertisement, sa social media or sa emails nanggagaling yung customers natin or yung visitors natin. Meron tayong 11 steps on how to build professional or business website. Gagawin natin to step by step. Introduction, getting hosting and domain, installing content management system, which is WordPress ang gagamitin natin. Lilinisin natin yung website, tatanggalin natin lahat ng naka-install at saka lahat ng pages. Mag-start tayo ng from the beginning or sa malinis na website. Installing theme, which is Astra ang gagamitin natin. Importing demo website, adding pages and menu. Elementor page builder gagamitin din natin. Ko-customize natin yung theme. Contact form para may way para yung visitors natin makontak tayo. Customize email. Lalagyan din natin ng Google Analytics para nakikita natin yung traffic or gano'ng karami yung nagvi-visit sa website natin or saan nanggagaling yung visitors natin sa websites. Introduction. Unang kailangan natin sa paggawa ng website ay domain name. Ito yung pangalan ng website. Sa Facebook, facebook.com, YouTube, youtube.com, or sa Google, google.com ang domain name nila. Pangalawang kailangan natin, hosting. Yung hosting, yung place where our files will be stored. Ito yung server natin. Step 2, getting hosting and domain name. Sa baba ng video na to, may affiliate link papunta sa Hostinger Philippines. Click natin ang claim deal. Siya, premium, most popular. 109 pesos per month. Okay, ito yung features niya. 100 websites and then free emails, hanggang 100 emails. And then, free na rin yung SSL niya. Click natin ang choose plan pag satisfied na tayo dito sa premium. Pwede natin i-click ang 12 months. Ito siya. Or 48 months para mas makatipid tayo. 4 na taon na siya. Naka-discount tayo ng 14,000. Click natin na continue. And then, create tayo ng account. Click ko na lang tong Google sign in. Click ko yung account ko. Click ko yung continue. Okay. Dito, ito yung estimated total natin. Sa billing, fill up lang natin or click natin ng continue. Yan. Ito na yung payment natin. Ito, GCash natin tayo mag-pay. Click natin ang submit payment. Okay. Ito siya. Continue with GCash. Scan ko lang tong QR code na to sa GCash. Ito na, nakaready na. Okay. Okay. Ito yung babayaran natin. 5,266. Tanggalin na natin to. Babawasan siya kasi extra bayad lang naman siya. So, click natin ang pay. Okay. Try na lang natin. Yan. May account na tayo sa Hostinger. Okay, fill up lang natin to. Ito lang next. For myself. Click natin naman. Skip na lang natin. Baka madami pa eh. Create website na lang. Dito, click na lang natin siguro ang skip.
Ito, yung free domain name natin. Lagay lang natin kung anong domain name ang gusto natin. Okay. Ito na lang, goldenarm2.com. Ito nakalagay dito, free for 1 year. Ito, goldenarm2.com. Itong domain name na gusto ko. And then, click natin ang next. Free naman siya. Kaya, sunod, register natin yung domain natin na bago, goldenarm2.com. Natin ang next step. Okay. Dito kasi, bigyan natin ng Batangas. Taga Batangas yung nagpapagawa sa akin ng website. City, zip code, Philippines, phone number. Okay, click natin ang finish registration. Okay. Meron na tayong hosting, meron tayong domain. And then, dito, where is your audience located? Wala dito. Click lang natin yung pinakamalapit sa Pilipinas. For example, kung mga taga-Pilipinas yung target market natin. Meron din ditong India, pero Indonesia pinakamalapit eh. Okay. Click natin ang next kung okay na tayo. Okay. Walang server sa Philippines eh, kaya yung pinakamalapit na lang. Okay, hintay lang natin. Yan. Hindi tayo nag-install ng WordPress kasi install natin ang WordPress manually. Papakita ko paano install yon sa loob ng Hostinger account natin. Para ma-practice din ang pag-install ng WordPress. And then kung may domain name tayo na gusto ulit, bilhin or gamitin, makakapag-install tayo ng WordPress ng manually sa loob ng Hostinger. Okay. Yan. Nandito na tayo sa loob ng Hostinger account natin na may domain name na goldenarm2.com. Installing content management system, which is WordPress ang gagamitin natin. Okay. Punta lang tayo sa websites. Tapos, click natin yung dashboard. Okay. Sunod, punta tayo sa websites, and then click natin tong auto installer. Click natin tong WordPress. And then, lagyan lang natin ang title ng website natin. And then, check natin kung tama ang nakalagay. And then, lagyan natin ng password. Check natin ito. Huwag na natin galawin yan. Then, click natin ng install. Okay, ganun kadali. May WordPress na yung website natin. Yung goldenarm2.com. Refresh lang natin. Ito na siya. And then, i-edit pa natin yan. Halimbawa, lumabas tayo. And then, gusto natin bumalik sa Hostinger. Ganito lang yung pag-login. Hostinger.com. And then, click lang natin yung login. Then, click lang natin yung kung paano tayo nag-sign in. Click natin tong Google. Okay. Mapupunta tayo sa loob ng Hostinger. Halimbawa naman sa WordPress dashboard, punta lang tayo sa domain name natin, /login. Mapupunta siya sa
WordPress login, and then click natin to. Login. Okay. Nandito na tayo sa WordPress, WordPress dashboard natin. Step 4, cleaning up everything. Mag-start tayo sa malinis na website. So, walang laman. Dito sa WordPress dashboard natin, punta tayo sa posts, all posts. Meron ditong isang post. Click natin ang trash. And then trash. Delete permanently. Punta naman tayo sa pages, all pages. Ito, privacy policy. Trash natin. And then, punta tayo sa trash. Delete permanently. Sunod, punta tayo sa plugins. Installed plugins. Ito yung mga default na nakalagay or naka-install sa WordPress website natin. Click lang natin to. Block actions. Deactivate. Apply. Block actions. Delete. And then apply. Then okay. Yan. Kasi pag mas madaming plugins, mas mabigat ang website, mas matagal siya mag-load. Kaya ngayon, wala siyang plugins, pages, at saka post. Step 5, installing theme. Pwede naman tayong gumamit ng ibang theme, pero para makasunod tayo or makasunod kayo sa tutorial na to, Astra theme muna ang gagamitin natin. Mabilis siya, tsaka madali siyang i-customize. Punta tayo sa appearance, and then themes. Click natin yung add new. Then search lang din natin dito ang Astra. Ito siya. Click natin ang install. And then activate. Kung i-visit natin ang website, ito siya. Walang laman. Kaya ang gagawin natin, mag-import naman tayo ng demo website. Para magawa yon, dito tayo sa step 6. Import demo website gamit ang Templately. Punta tayo dito sa plugins and then add new plugin. Search lang natin dito ang Templately. Yung spelling pala. Okay. Ito siya. Click natin ang install now and then activate. Mula dito, pwede tayong mamili ng demo website na gusto natin gamitin sa website natin. For example, ilagay ko dito ay construction. Search. Meron dito may mga bayad and then meron din siyang libreng templates. Ito mukhang okay to. Click natin. Free naman siya. Okay. Dependency niya ay Elementor. Okay. Pwede natin click ang insert full site. And then gawa lang tayo ng account. Click natin itong free sign up. Mark. Confirm password.
and then agree. Siguraduhin lang natin para yung password. Okay, click natin yung sign up. Email address at gmail.com. Sign up. Okay. Mukhang hindi pa siya nag-import. Search ulit tayo. Kailangan pa niyang i-verify. Punta tayo sa Gmail. Ito. Verify email address. Okay. Verify na siya. Ngayon, click lang natin yung search ulit. And then, search. Hanapin natin yung napili natin kanina. Ito siya. Click lang ulit natin ulit. And then, click natin yung insert full site. Okay. Ito magiging itsura ng website natin. And then dito, ngayon lang natin ang pangalan ng business and online. Upload logo or pwede natin gawin na lang mamaya yan. Or pwede tayo mag-upload siguro. Hmm, select. Ayun ang logo. Nag-appear na doon. Then, click natin ang next. Color. Lagyan na lang sa default. Record dependencies. Check natin. Okay naman. Install and proceed. Okay. Pwede natin click tong visit your website. Okay. Makikita natin, may contents na yung websites natin or website natin. And then mula dito, pwede na tayong mag-edit or mag-customize dun sa bagay sa professional business natin or sa gusto natin na interface ng website or yung mga nakasulat, yung contents ng website. Okay? Visit natin yung ibang page. Services. Ito siya, may laman na rin. Projects, team, pricing. And then, get a quote ang nandito. Wala pa yung button. Lalagyan natin mamaya yan ng function, yung button na yan. Ito yung pages natin. Services, projects, teams, pricing, home. At ito yung menu natin. Itong nasa taas na to. Step 7 na tayo, adding pages and menu. Sa pag-add ng page, click lang natin tong all pages sa pages. Add new page. For example, gusto natin ng products page. And then publish. Okay, and then balik na ulit tayo. Ito na siya. Tapos, halimbawa, gusto natin ng contact page or contact now.
Click ulit natin yung publish. Publish. Balik tayo sa dashboard. Ito na siya. Ganun lang kadali mag-add ng page. Punta tayo sa appearance and then click natin yung customize. Ito yung menu natin. Kung gusto natin ilagay sa menu yung ginawa nating page, punta lang tayo sa menus, artisan menu, and then click natin yung add items. Halimbawa, tanggalin natin tong themes, tsaka tong pricing, and then add natin tong contact now, tsaka products page. Yan. And then gusto natin nasa baba tong contact now or nasa dulo. Yan. Yan ang itsura niya. And then pag okay na tayo, click lang natin yung publish. Balik tayo dito. Ito yung homepage natin. Ito yung mga nakasulat sa kanya. Yan. Yan yung default na nasa template. Ngayon, gusto natin baguhin siya para yung mga nakasulat ay yung tungkol sa business natin or dun sa kung para saan yung website natin or kung anong gustong makita natin ng visitors. Kung anong gustong makita natin ng visitors. Tama ba? Ayun, kung anong nakasulat. Yan. Tsaka yung mga images, syempre. Step 8, i-customize na natin yung content ng page natin or ng pages natin using Elementor Page Builder. Para ma-edit yung page or yung laman ng page, punta tayo sa Pages, All Pages, and then ito yung homepage natin. Click lang natin itong Edit with Elementor. Pwede natin click tong Let's Do It or Let's Skip. Okay. Ito siya. Ito yung nakasulat sa website natin. Pwede natin click to. Click natin tong text. We are always ready to shine. Or then, edit natin dito sa left side. Halimbawa, all you need to build a structure siguro. Structure with quality materials. Yan. Ganun lang. Kiklik lang natin yung text and then babaguhin natin yung nakasulat dito sa left side. Okay? Example, ano bang mga materials ang pang-construction? Rebars, sand, aggregates, and cement. Yan. Space. Okay. For example, yan yung materials na susupply ng company natin or nung website natin. Yan. Ganun lang. Click lang tapos edit sa left side. And then itong image, halimbawa gusto nating paltan. Right click lang natin. And then edit section. Tayo sa style. And then ito yung image. Halimbawa, gusto natin ng sarili nating image. Click tayong select file. For example, ito. Open. And then select
Mas maganda din halimbawa gusto natin mag-rank sa SEO, lagyan natin 'to ng backhoe and construction materials or yung mga keywords na tingin natin ay related dun sa website natin para malaman ng Google na or ng search engine na tungkol dun yung image na 'to and then possible din na mag-rank siya sa Google Images. Description, Golden Arm Construction heavy equipments. Okay, and then click lang natin 'tong select. Yan, eto na siya. Gano'n lang kadali magbago ng image and then halimbawa ito, high quality construction solutions. Click na natin, tanggalin natin yung iba. Yan, gusto ko yan lang. And then halimbawa gusto natin 'to, click natin service, gawin nating products. Yan, gano'n lang din sa mga na-text dito. Sunod, etong part na 'to ay may contact now. Ang gusto natin, 'pag kinlik nila 'to, mapupunta sila sa contact now or sa contact page natin na ginawa natin kanina. Ito yung sample. 'Pag kinlik natin, anong nangyayari? Ito, walang nangyayari. Nagkakameron lang ng slash ng sign number. Punta tayo sa refresh lang natin. Yan. Okay? Punta tayo sa contact now. Ito ang kailangan natin, itong URL na nasa taas. Copy lang natin 'to. And then, click natin 'tong button. Okay. Click natin 'tong button. And then makikita natin sa left side, contact now button, and then yung link. Ito yung mahalaga. Tanggalin natin and then i-paste natin yung link ng contact now. Okay? And then, pag satisfied na tayo, click lang natin yung publish. Balik tayo dito. Ito yung website natin. Refresh ko lang. Yan. Ito yung binago natin. All you need to build. And then rebar sand aggregates, products, high quality construction solutions. And then ito yung button na binago natin, contact now. Pag kinlik natin, mapupunta siya sa ginawa nating page na contact now. Ayun. Balik ulit tayo sa homepage. Scroll down lang natin. Ito, for example, itong part na to, gusto natin baguhin. Balik lang ulit tayo sa Elementor Page Builder. Ito siya. About us, we've been create building. Ayan, click natin. Kiklik lang natin and then babaguhin lang natin dito. Okay? And then, ganun din dito sa description. For example, itong image na to, gusto kong baguhin. Click ko lang yung image. And then, ito, nandito sa left side. Choose image. And then, upload file. Select file. Okay? For example, itong image na to, or itong barko. Ito, barko na lang. Lagyan natin ng open. Okay? Na-upload na siya. And then, lagyan lang natin ng alt text ulit. Barging equipments.
of Golden Arm. And then description, we deliver via barge and sea. For example, ganyan ang gusto natin description. Ano man ang ibig sabihin yan. Select. Okay, yan na siya. And then, halimbawa, gusto natin tanggalin tong section na to. Click lang natin tong X at saka itong X na to. Yan. And then, images ng team. For example, gusto natin tanggalin yung isang image. Halimbawa, ito nandito. Right-click lang natin to. Yan. Yan yung mag-right-click. Click natin yung delete. Wala na yung image. Kung gusto naman natin tanggalin tong section na to, ito lang. Click natin to. Edit column. Right-click lang. Nawala. Right-click. Then delete. Ayan, wala na yung image. And then, kung gusto natin yung buong section na to, buong itong tatlong to, magkakasabay, ito lang, nasa taas. Click natin tong X. Wala na siya. Ayun, ganun lang, kadali ang paggamit ng Elementor. Pag satisfied na tayo, click lang natin yung publish. Then, click natin tong preview change. Nandito na yung mga binago natin. Step 9, customizing theme. Punta tayo sa appearance and then customize. Dito tayo sa site identity. Then, pwede natin baguhin dito yung logo. For example, change logo. Upload file. Halimbawa, itong gusto nating logo. Okay. Then, select. Skip cropping muna natin. Ito na ang logo natin. And then, halimbawa, itong site icon. Ang site icon ay itong icon na nasa taas katabi ng URL or title ng website. Palitan natin. Upload ulit tayo. Sample ito. Open. Then select. Kailangan pala square. Pero for the sake of the example, ito na yan. Okay na yan. Crop image. Yan. Pag okay na, click natin yung publish. Pag visit natin yung website, ito siya. Yung icon. And then refresh natin. Yan. Nagbago na yung site icon niya at saka yung logo natin na binago. Dito, kung mapapansin natin, konti lang yung options natin. Para mabago to, click natin tong dashboard ulit. Tapos appearance, themes. And then ibalik lang natin tong Astra. Click natin ang activate kasi Hello Elementor yung theme niya ngayon. Balik lang natin sa Astra. Activate natin. And then, punta ulit tayo sa appearance and then customize. Okay. Makikita natin, pag Astra theme ang gamit natin na theme, ay mas madami yung options natin para ma-customize yung website natin. Okay, since maraming option, tingnan natin ang options dito. Ito, pwede baguhin natin yung typography, colors, containers, buttons, scroll to top, block editor, and miscellaneous. Pwede natin explore yan at our free time. Hindi naman natin gagawin ngayon. Medyo madami siya eh. Dito sa ilalim, may nakalagay dito na footer.
Ito nakalagay dito, Artesian, contact now. Pag pinlik natin, wala siyang page na pinuntahan na iba. And then privacy policy, help and support. Baguhin natin tong footer menu na to. Punta ulit tayo sa dashboard. Since part siya ng Templately, nasa Templately siya. Click natin ng template library. Wala siya dito. Ito, Team Builder. Ito, nandito siya. Yun ay footer. Click natin yung Edit with Elementor. Ito, nakalagay dito, Contact Now. Gusto natin mapunta sila sa contact page kapag kinlik na yung Contact Now. Punta tayo sa goldenarm2.com and then click natin yung Contact Now. Ito siya. Ito yung link na kailangan natin. Copy natin. Copy. And then, i-paste natin dito sa URL. Okay, para pag kinlik nila to, punta sila sa contact page. And then, katulad sa paggawa natin sa pages, ganito rin, pag-edit dito sa footer natin. Kiklik lang natin dito, and then, edit natin dito sa left-hand side. Contact now. Yan. Let's work together. Halimbawa, palitan natin ng build your project now. Yan. And then, ganun din dito sa description. For example, this is the description. Okay? And then ito, halimbawa gusto nating tanggalin to, right-click lang natin. And then delete. Yan. And then itong menu rin na to, click na lang natin itong X na to. Yan. And then pag okay na, satisfied na tayo, click lang natin yung publish. Tayo sa home. Refresh lang natin. And then pag ni-scroll down natin, ito na yung footer menu natin. Then click natin yung contact now. Pupunta sila sa contact page. Okay? And then ganun din sa header. Ito yung header natin. Sakop din siya ng Templately na in-install natin. Balik lang tayo doon. And then ito yung header. Click natin yung Edit with Elementor. Ito siya. Ito yung get code. Click lang natin. Kung gusto natin, mapunta ulit sa contact page. Paste lang ulit natin dito yung URL ng contact page natin. Okay? Para pag may nag-click, punta sila sa contact page. Click natin ang publish. Okay. Ng home ulit. Then click natin. Try natin yung button. Yan. Napunta na siya sa contact page or sa page na gusto natin na i-direct sila. Okay. Sunod, gagawa naman tayo ng contact form para dito sa contact page natin. Step 10, gagawa naman tayo ng contact form at customize email natin. Sa paggawa ng professional email account, balik lang tayo sa hosting or account natin. Click natin yung emails. And then click natin yung domain name natin. And then click natin yung email accounts. Tapos, dito meron na kasing isa kasi nagpagawa na ng email yung kakilala ko.
Click lang natin yung create a mailbox. And then, halimbawa, lagyan natin ang contact at goldenarm2.com. Mag-set lang tayo ng password. Okay? And then, click natin yung create. Yan. Meron na tayong email. Contact at goldenarm2.com. Pag gusto natin makita yung emails, click natin yung webmail. Then, lagay lang natin yung password dito. Then, click natin ng login. And then, pwede na tayo mag-send ng email. Halimbawa, compose tayo ng email. Click natin to. Sa email ko na lang. Okay? Hello, this is a test message. One from contact at Golden Arm. Okay? And then, click natin ang send. Subject field. Then, test email. And then, click natin ang send. Okay? And then, tingnan natin kung nag-receive na sa Gmail natin. Yan. Nandito na siya. Galing siya sa contact at goldenarm2.com to markianlat@gmail.com. And then, ito yung message natin. Hello, this is a test message, tsaka test email 1 yung subject. Click natin ang it works. And then, click natin send. Okay. Balik tayo sa Hostinger. Refresh lang natin. Ito na siya. It works. From markianlat@gmail. Sunod, maglalagay naman tayo ng contact form dito sa contact page natin. Para magawa yon, click lang natin ang plugins. Add new plugin. And then, search lang natin dito ang Contact Form 7. Ito, 10 million plus active installs. Click natin ang install now. And then, activate. Tapos, ito siya. Click natin yung contact forms. Ito yung default contact form natin. Click natin ang contact form 1. And then, click natin yung mail to site admin email. Ang ilagay natin ay contact at goldenarm2.com. Para pag may nag-contact dito sa contact form natin, mapupunta siya sa contact at goldenarm2.com. And then, pwede na tayo mag-reply doon at mag-start ng conversation sa customer or sa client or sa visitor natin. Okay? Then, ito, i-default muna natin na ganyan. And then, pag okay na tayo, click natin ng save. Sunod, ito yung short code niya. Copy lang natin. Punta sa pages, all pages, and then itong contact now, click natin. And then, click natin yung edit with Elementor. Sunod,
Ilalagay natin dito yung contact form natin. Search lang natin dito ang short code. Ito siya. Drag lang natin. Paste natin dito yung short code natin na kinapi. Yan, ito na siya. And then, lagyan natin sa advance. Nakita natin, medyo mataas siya. Lagyan lang natin ng padding. Lagyan natin ng 100. And then, click natin yung publish. Okay, testingin natin. Refresh natin tong contact page. Ito na siya. Your name. Testingin natin. And then, click natin yung submit. Okay, it has been sent. Punta tayo sa inbox natin dito sa contact. And then, refresh lang natin. Punta tayo dito. Nandito, napunta sa junk. Click natin. Ito na siya. Click na natin yung not junk para yung sa susunod na mga email galing doon, hindi na mapupunta sa junk. Ito na yung message natin galing doon sa website. Hello, this is the test message 2. Test message 2. Okay? And then, pag nag-reply tayo, magre-reply tayo dun sa email na nilagay na. Hello. And then, send. And then, pag nag-check tayo ng inbox, refresh. Ito na siya. Hello. Okay? Halimbawa, gusto naman natin i-connect sa Outlook yung professional email natin. Ganito lang siya. Tayo sa file, add account, Outlook. Then, lagay lang natin, contact, Google. Then, click natin yung connect. And then, click lang natin itong IMAP. Tapos, punta tayo sa Hostinger. Kanina nasa email account tayo. Punta lang tayo dito sa Connect App and Device. Siya. Ito yung IMAP niya. Click lang natin to or copy. Ito para makopy. Tapos, balik tayo sa Outlook. Paste lang natin. Ang port niya ay 993. Palitan lang natin ng 993. Tapos, encryption, SSL, TLS. And then, pwede natin click to. And then, sa outgoing mail, port 25. Check natin. Outgoing server, ito siya. SMTP. Click natin to para makopy. Paste natin dito. Tapos sa port, ito yung port niya, 465. Palitan lang natin siya ng 465. And then, SSL. And then, click din natin to. And then, click natin ang next. Password, yung password na sinet natin kanina. Connect natin. Okay, successful siya. Click natin ng done. Okay. Ito na yung Outlook natin na may contact@goldenarm2.com. Okay, nandito na rin yung mga messages natin. Then, pwede na siya makareceive ng message galing sa website, or pwede na rin tayo mag-send ng message galing dito sa Outlook as contact@goldenarm2.com. Step 11, Google Analytics. Tapos na yung website natin. Sana may natutunan kayo and sana gamitin mo yung affiliate link ko dun sa baba para makatulong din para
gawa pa ako ng ibang contents na mga katulad nito. Thank you!